So hindi kayo natitinag dito sa pananakot ng ilang mga ito ba kandidato, supporters na hanggang ngayon ayaw talagang tanggalin ang kanilang mga campaign materials, illegal po 'yan. Opo, magkasama po, no? Meron pong mga ilang nakaupong mga local government officials at pati na rin po yung sinusuportahan nilang mga kandidato sa Barangay SK elections. Medyo nagmamatigas po. Meron po kasi kaming mga ilang tao dito sa field office na para bang pinipigilan pa. At ito po ipinarating kay Chairman Garcia at sabi nga po ni Chairman Garcia, kahit yung mga politiko po na yan ay kakasuhan po namin kapag ipinagpatuloy po nila yan. Ano dong dahilan nila? Ba't pinatitigil nila ang pag-alis ng inyong mga tauhan na labag naman sa batas? Pakiwari po namin, Sir Aljo, mukhang ito po yung mga alaga nilang kandidato na sinusuportahan po nila openly, no? Na pati yung pagsunod sa batas ay talagang sila pa yung kumukunsinte sa maling gawain. Ay nako, hindi po kami magdadalawang isip na idamay sila sa mga kasong isasampa po namin. May dagdag pa po doon sa mananakot, yan po yung tinatawag nating threats or harassment dito po sa mga COMELEC field officials. So kinonsinti yan ni Barangay Kapitan o yung mga kumakandidato ngayon? I'm sure may consent yan from them. Yun po ang pakiwari namin, Sir Aljo. No? Mukhang talagang sila po ay may usapan. Meron po silang, kumbaga po, yung dating sistema ng bata-bata. Hindi naman namin pinakikilaman yung personal na suporta. Pero anuman po yan, personal na pasuporta ba yan, sumunod kayo sa mga batas po. So ngayon, anong gagawin natin? Show cause order muna? Opo, makakatanggap po silang lahat ng show cause orders, campaigning at illegal campaign materials. Pati na rin po dun sa harassment na ginawa. Kung matatandaan nyo po, Sir Aljo, no? Yung sa mayor po ng ating Malabang, Lanao del Sur, na may nagganap po na pagpa-indiscriminate firing. Siya po ay sinokos order namin at nag-undergo po siya kahapon ng unang stage ng fact-finding investigation. Ganyan din po ang sasapitin ng ilan pang local government officials sa mga gawaing ito. Di ba pasok yan sa warrantless arrest itong in flagrante delicto caught in the act? Kasi may gun ban ngayon, naglabas ng baril. Sino ito? Mayor? Mayor ba ito? Hindi po, yung pong merong nagpaputok po ng baril doon sa Malabang, Lanao del Sur. Opo, nung filing ng COC. At ang pinadalan din po namin, aside sa dalawang nahuli, pati po yung mayor. Bakit kasi openly may nagaganap na gano'n na walang nagre-responde sa kanilang gobyerno po. Ilang araw ba bago aksyonan kaagad kapag naglabas o nabigyan ng show cause order ng COMELEC ang isang suspect? Ang una po magaganap dito, Sir Aljo, no? Pagkatanggap po niya ng show cause order, nakalagay po doon, magpaliwanag ka sa loob ng 3 araw mula ng pagkatanggap mo dito, yung mga sagot, bakit hindi ka namin dapat kasuhan. Ang kasunod po nito, pag natanggap na namin yung kanilang tugon, ay ipapatawag po sila sa isang clarificatory or fact-finding hearing. Haharap po sila sa aming law department dito po sa main office, kahit po sila ay manggaling pa sa malalayong lugar. Kasali ba dito sa irereklamo, alimbawa, nahuli, naglalagay, nanghaharas ng mga tauhan ng COMELEC na nagtatanggal ng mga illegal campaign materials, kapag nahuli o kaya't binigyan ng show cause order itong mga tauhan ni Mayor or ni Barangay Kapitan o ng kandidato, kasama din ba yung kandidato? Kasama po, kasi una-una po sa lahat, may paglabag mismo yung kandidato dahil kanya yung campaign material na nakita. So dalawa po ang kanilang kakaharapin. Una, yung illegal campaign materials o yung premature campaigning. Ikalawa, kung kasama sila po yung kanilang collusion dun sa paghaharas ng mga aming mga tauhan. Dalawa pong kaso ang kanilang haharapin po dito, Sir Aljo. May nasampula na ba dito sa paglalabas, pagbibigay ng show cause order ng COMELEC sa mga lumalabag dito po sa panuntunan ito ng COMELEC, ng mga kandidato? Mahigit 1,000 na po ang napadala po natin. Iba't iba po ito, mga kandidato, supporter, at mahigit 300 na rin po yung natatanggap naming sagot. Ngayon po ay nire-review na ng mga lawyers ng COMELEC po ang mga tugon na ito at iaaralin namin kung talaga bang defensible yung kanilang nagawa. Pero sa tingin po namin dito, ano pang paliwanag nila, dapat po ay kaharapin nila yung kaso dito sa mga bagay na ito. Anong parusa niyan kapag sila napatunay nagkasala? Dalawang bagay po, Sir Aljo, no? Ang kaso pong ito, una sa lahat,
ay isang election offense. Paglabag sa Section 80 ng Omnibus Election Code, yung premature or illegal campaigning. Ito po ay may pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon. Merong accessory penalty po ng ating perpetual disqualification to hold public office at forfeiture po ng karapatang bumoto. Pero may mas mabigat po dyan, yung summary proceedings namin, yung administrative. Petition for disqualification under Section 68 naman po ng Omnibus Election Code, kung saan pag na-adjudge po sila ng COMELEC na guilty dito sa paglabag na ito ng Section 68, tatanggalin po namin sila sa listahan ng mga kandidato. Hindi na po sila masasama dito sa October 30 BSKE. Bilisan nyo, attorney. I-disqualify nyo kaagad yan at perpetual disqualification. Agad-agad po, please. Dalawa po, tama please. po yan. Isang kasong kriminal na, may kasong administratibo pa po, Sir Aljo. Namimihasa kala siguro nila banjing-banjing lang ang COMELEC. Kaya hindi ginagawa niyo trabaho niyo po. So far, ano pong update sa mga hotspot naman, hotspot areas sa attorney sa darating na halalan this October? Opo, Sir Aljo, no? Sa ngayon po ay hinihintay na namin ang rekomendasyon ng AFP. Ang PNP po ay nakapag-submit na. Pag ito po ay na-submit na ng lahat, magdedesisyon na po ang Commission and Bank at ilalabas na po namin sa lalong madaling panahon ang classification po ng bawat bayan at lungsod. Pero kahit po wala pa yung classification na yan, kung mapapansin na po ng ating mga kababayan, marami na pong checkpoints, lalong-lalo na sa mga kanayunan. Marami na rin po mga pulis ang nagkalat po dyan sa atin, kaya po hindi pa man nailalabas, umaaksyon na po kami. Maidagdag ko lang po, Sir Aljo, kaninang umaga po ay tinapos na po ng COMELEC yung pong printing ng lahat ng gagamitin sa manual elections po natin. Ito kanina po ay turn over na ng National Printing Office sa COMELEC ang certificate na natapos na nilang lahat yung mga requirements natin mula sa 92 million ballots sa lahat ng election returns. At ito po ay ini-empake na namin, ready for shipment by October. Kanina rin po, isinimulan na namin ang pag-imprenta doon naman po sa 3 pilot areas kung saan gagawin natin ang automated elections. Barangay Paliparan 3, Barangay Poblacion 2 sa Dasmariñas City, at Barangay Pasong Tamo po sa Quezon City 66. So almost 100% ready na po kami, Sir Aljo, para sa BSKE. May iba tayo. Bakit nais ng COMELEC na tanggalin na ang transparency server halalan 2025? Mas pinaikting po natin kasi ang transparency server, Sir Aljo. Dahil po ngayon, hindi na kailangan dumaan sa transparency server. Bibigyan na po natin ng kanya-kanyang server. Una po sa lahat, kayo po sa media, may sarili na kayong server. Ang ating dominant majority at dominant minority parties may sariling server. Ang ating pong mga accredited citizens arm, tigi-tigisan na po silang server. So lahat po kayo ay sabay-sabay kasama ng COMELEC na makakatanggap ng mga resulta na ibabato ng automated counting machines. At dahil tigi-tigisan na po tayo ng server, hindi na kailangan ng transparency server. Dahil bawat isa po na yan ay transparency server na. So anong iniiwasan dito? Ano ang significance kung bakit hindi na kinakailangan ang transparency server? Marami kasi issue, di ba? Opo. Ano Dati to? po kasi, Sir Aljo, dun lamang po sa transparency server, kumukuha ang lahat. Iisa ang pinagkukuhanan. So doon po sila humuhugot. Ngayon po, hindi na nila kailangang magpilahan doon para makakuha lang ng resulta. Dahil pare-pareho po tayong may server, pare-pareho po tayong mag-compare po. I-compare po natin pare-pareho ang resulta. How about itong pinapayagan na ng COMELEC ang virtual counting of votes sa mga precinct level ngayong halalan 2025? Tama po yan. Dahil po yung ating ipapabidding na makina ay capable na i-display ang kada balotang binasa. So ang mangyayari po dito, pagkatapos ng botohan, bibilangin po ng makina ang balota. Ito po, ipiprint nila yung unang 8 election return, magtatransmit ng result, ipiprint po yung natitirang 22 na election returns. Pagkatapos po niyan ay isa-isang i-display sa malaking screen yung mga balotang binasa. Ano ang purpose? May hawak na po yung mga watchers na election return. May hawak na yung accredited citizens arm at lahat ng kani-kanilang election return. Ang mangyayari po nito, pwede po natin bilangin isa-isa mismo yung mga balota. I-compare natin, tama ba yung pagkakabilang ng makina base sa hawak nating election return. Yan po ang kagandahan ng fast track po. Okay, abiso na lang, attorney. Muli, sa mga lokal na opisyal na pipigilan ang inyong mga tauhan na alisin ang mga dapat sila na mismong magtanggal niyan. Opo.
Tama po kayo, Sir Binigay Adjo, pa trabaho sa inyo. Ano mga abiso nyo na lang? Bilang punong lungsod, bilang mga opisyalis po ng lungsod at bayan dyan sa inyong lugar, dapat po ay katuwang kayo ng COMELEC at ng buong sambayanan, ipatupad po ang lahat ng batas, lalo na ng halalan. Kaya napakamali po na inyong kinukonsinti at lalo na pigilan po ang COMELEC sa pagtatrabaho namin sa pagtatanggal ng mga illegal na campaign materials, sa pag-send ng mga notices sa mga kandidato at tagubilin po at warning ni Chairman Garcia. Kapag yan po ay tinuloy ninyo, kayo po ay matakatanggap sa amin ng show cause order at wala pong kapupuntahan nito kundi ang pagkakasangkot nyo sa kasong isasampa po ng COMELEC laban sa inyo, laban sa inyong supporter at higit sa lahat doon sa pinangangalagaan nyo pong kandidato sa barangay. Manganganak po ang kasong ito ng dalawa, isang kasong kriminal na may pagkakakulong at kasong administratibo na magdulot ng pagkakadisqualify at pagkakatanggal sa listahan ng kandidato ng mga inyo pong inaalaga ang kandidato sa barangay SK elections. Sa ating mga kababayan po, nakikita nyo na po kung anong klase mga kandidato ang gumagawa ng ito. Sa ngayon pa lang, hindi na sumusunod sa batas. Paano po pag sila na inahalal? Hindi po yan susunod sa batas. Sabi nga ni Chairman Garcia, huwag nyong iboto ang hindi marunong sumunod sa batas. Maraming salamat po, Sir Adjo. Mabuhay po kayo. Ano po ang habol naman natin dito po sa mga lokal na opisyal na ito, hindi mga kandidato ito, sir, na pinipigilan ang pag-alis ng mga illegal na mga campaign materials na mga kumakandidato ngayon pong darating na BSKE? Opo, tama. Ano po? Bilang pagtugon po ng ating mahal na kalihim, Attorney Benhur Abalos, sa deputization po ng COMELEC, lahat ng mga local government units kasama ang DILG, ang kagawaran po ay naglabas ng memorandum circular. Naka-address po ito sa lahat ng mga punong lalawigan, sa lahat ng mga punong lungsod, punong bayan, mga punong barangay at iba pang mga opisyal ng pamahalaang lokal. Kasama rin po ang ating mga DILG regional and field officers. Ito po ay ang may subject na removal po of unlawful election propaganda materials in line with the 2023 barangay and SK elections po na mangyayari sa ika-30 na Oktubre. Inatasan po ng mahal na kalihim ang ating mga local chief executives na tulungan ang ating local COMELEC officers sa pagtanggal po nitong mga illegal campaign materials. Oo. Opo, pwede din natin silang sampahan ng kaso on the part of the DILG? Pag matigas pa rin ang ulo? Opo, yung pong gawain ng DILG ay tulungan po ang ating COMELEC sa pagpapatupad ng malinis, maayos, mapayapang halalan. Kasama po sa inaata sa ating mga local chief executives ang pagre-report din ng mga illegal na gawain na may kinalaman po sa barangay at SK election. Kung kaya dapat sila po ay tumalima sa kautosang ito ng ating mahal na kalihim. Okay, so far, anong mga area ang nakikita ninyo magiging mainit ngayon? Dito po sa darating na halalan naman ngayong Oktubre 2023. Sa amin pong kagawaran, kami po ay nanghihingi ng ng impormasyon sa ating COMELEC sapagkat sila diyan. Ngunit ang ating pong Philippine National Police sa ilalim ng DILG ay katulong po sa maintain ng peace order. Sa mga nakakaraang pong mga usapan, siyempre yung lalawigan ng Negros Oriental ay kabilang po sa mga pinag-uusapan na dapat bantayan sa darating na BSKE. Okay. Sige po. Alright. Maya-maya ay may mga checkpoints na itinatalaga ang PNP. Maganda po yan, sir, no? Lalo na dyan sa mga dito sa Metro Manila, yung mga exit and entry points. Opo, sana naman ay itutuloy yan. May dumadami ba ang sa pakikipag-ugnayan sa COMELEC ang mga karahasan, mga violations, lalo na ng gun ban? Tama po, mayroon na tayong mga monitoring mechanism, reporting mechanism, lalong-lalo na doon sa ating pambansang kapulisan, at minomonitor nila saan lugar nagkakaroon ng mga karahasan related to election. Yung pong mga involved
sa karahasang ito ng mga kandidato sa darating na BSKE. Meron tayong mini-maintain na ganyan at yung ating Philippine National Police po ay nagdadagdag ng mga pwersa dito sa mga lugar na ito. At umasa po kayo, patuloy ang ating mga checkpoints sa iba't ibang lugar sa buong kapuluan upang ma-maintain po natin ang kaayusan sa darating na halalan.